first bite. Mmm. Good evening guys, so today is Friday, February 20 and it is 9:50 p.m. And as you can see, alam nyo na, magka-camping tayo again for the very first camping for this year. And I know that it's been a while since the last time that we had a camping. And as far as I remember, around August last year ata yung huli nating camping dun sa may Goat Cliff. Ngayon, aakyat tayo na naman sa may Benguet at dun tayo magka-camping. So, we are very much excited kahit na wala pa kaming tulog. For this travel nga pala, hindi kami mag-pure express. Magbabalintawak lang kami hanggang San Simon. Kasi nagtitipid tayo, so iwas muna tayo sa mga express. Pero from here sa Naik, Cavite, papasok tayo sa may Cavitex and then lalabas tayo dun sa may yung malapit sa MOA, hindi ko sure kung anong tawag or kung anong exit yun. Tapos papasok ulit tayo sa may Balintawak NLEX and lalabas tayo sa may San Simon NLEX. Gabi naman and madaling araw yung magiging biyahe natin. So I am expecting na walang traffic. Iiwas lang talaga kami doon sa may Bulacan part. Kaya kami mag-e-express. Woo! So ito yung first nating magpapagas. Full tank na pero matik lang. And kanina nga pala meron lang tayong remaining 2 bars. So let's see kung magiging magkano yung full tank. Ayan, nag-stop na siya ng 22.54 liters and 1,165 pesos siya. Ayan, full tank na tayo. Tapos 10:20 PM na pero nandito pa rin tayo sa may Barangay Muzon, Naik. So yan, dito na tayo nagpa-hangin bandang Buendia. Kasi doon sa may clean fuel na pina-full tankan natin, wala kasi silang ganito, yung pahanginan. Nararamdaman ko rin kasi sa biyahe na parang medyo bouncy siya, kaya pina-check na rin natin yung gulong. So ayan, time check, it is 11:24 PM and again, nandito na tayo sa may bandang Buendia. Kahit na ganitong oras na, marami pa rin mga sasakyan. Time check, it is 1:41 AM and we are currently here sa may 7-Eleven. Tapos, yung tapat kasi ng 7-Eleven na to is gasoline station din. So, mag-stay lang muna kami dito ng ilang minuto. Lalargan na lang ulit kami mamaya ng 2:20 AM. Good thing din kasi dito is meron silang CR. So, after ko mag-CR, siguro mga 1:50, papatay naman natin yung makina para makapagpahinga din siya. Tingin tayo na pwede kong mainom kasi parang ina-acid ako ngayon. Hindi tayo bibili ng food ngayon kasi merong niluto si Sheena. Tignan natin yung water. Yung tubig. Hanep pa. Ayos ka dyan, Shelo ah. So, time check, it is 2:28 AM. Nasabi ko kanina 2:20 tayo aalis, pero ayan, 2:28 AM na siya. Based kay Google Maps, meron pa kaming 4 more hours para makarating mismo sa Benguet. Ang ate nyo ay inom ng kape.
na para bang siya ang nagda-drive. So, itong trip 1 natin from our house mismo going to Clean Fuel. And then, pinatay natin yung makina. So, this is from Barangay Muzon na Clean Fuel hanggang dito sa may San Antonio Station, Magalang, Pampanga. And then, update din sa ating bar. 1 bar lang yung nabawas natin. So, sana maging matipid yung biyahe natin ngayon. Kaso, kapag 5 AM, bala kong ipag-drive na si Shay. Good news nga pala, meron na rin siyang driver's license. So, inaasahan ko at nagtitiwala ako sa kanyang confidence. Sige. 2:32 AM na. So, let's go! So, ayan, nandito na tayo sa may Concepcion Road. Maganda naman yung daan dito, kaso nga lang madilim. Pero carry na rin kasi meron naman sa may gitna. And visible naman yung sa ano. Grabing ilaw yan. Ayan, visible naman din yung mga lines doon. So, ayan, it is 5:45 AM and nag-stop over na naman tayo dito sa may Clean Fuel naman, bandang Poso Rubio. Ayan, si Chick Chick. Tapos, kakain na lang din muna ako. And, ayan yung work natin. Kasi nagugutom na rin ako so much. Nakatulog na rin pala ako around mga 30 minutes din. So far, so good. Kasi parang, ano siya, power nap. Let's eat! Finally, kapag nakita nyo na yung arko na to, ibig sabihin nun, malapit na kayo. Time check guys, it is 6:35 AM and binabaybay na natin ngayon yung Kainan Road. So baka hindi na tayo magpa-picture muna dyan ngayon. Kapag pauwi na natin, saka tayo magpa-picture dyan. Dami naka-parking. Ang dami rin kasi nakapark. Napakaganda talaga dito sa may Kainan Road, hindi nakakasawa. Pero ayaw i-drive ni Sheena banda dito eh. Ako nga natatakot na ikaw pala nagdadrive eh. Let's go, let's go, let's go. Hi! Hindi na ako masyado nag-o-automatic. Ginagamitan ko na siya ng manual para masigurado. Pero for sure naman, kayang-kaya to ng matic. Sadyang sigurista lang ako para hindi tayo maging mabagal. Lalo na't lagi tayong may kasunod sa likod. Napakaganda! Ganda talaga dito sa may Kainan Road. Yung scenery, yung vibes, yung makikita mo. Ayan, to Baguio, keep right. Dati nung pumunta kami dito ng nakamotor, tsaka nakasasakyan yung dati, sobrang rough road na ito. Pero ngayon parang naging medyo okay na siya. Unlike dati na ano talaga, bato kung bato. Ayun Pa na, dito, patag na konti. nagkaroon ng divider dito sa bandang kaliwa. Good morning!
So, time check, it is 7:22 a.m. and nandito na tayo, touchdown sa may Baguio City. Grabe, parang dati lang sobrang hirap na hirap kaming puntahan to. Tapos, madalas kami kapag pupunta dito is naka-tour package. Tapos, since touchdown na tayo dito sa may Baguio City, 3 bars na pala yung nababawas sa kanya. Ito, entrance oh. Time check guys, it is 8:12 a.m. So dapat talaga yung ETA natin dito is around mga 7:40 a.m. Kaso nagdalawang isip kasi kami kung dito ba or dun sa may market. Eh sobrang traffic pala dun sa may market at wala kaming mahanap na parkingan. Kaya dumiretso na lang kami dun sa dito sa may strawberry farm. Chico! Akin na nga kasi Chico. Lahat ng balot-balot natin 100. Makatatlong balot ka ma'am, 250 lang siya. Pero assorted mo na siya ma'am, kahit anong gulay. Kasalit tong mga lettuce, bok choy natin. Pwede mo siyang isama. Sa broccoli ma'am, 50 lang kilo. Eto, mahigit 2 kilo, 100 lang. Tatlong peraso siya. Sige po, thank you po, Salamat miss. po. Yes po, strawberry fresh niyo po. Ito po 6, ito magpo 4. Naawa niyo si Oreo. Ano po pangalan nila? Ito yung white si Shelo, yung brown si Chico. Nasa'yo. Ito ba 'yon? Sige, magtinda ka mo naman. Ay, shh! Sit. Matamis. Ito na lang. Yung sa kakainin na natin. Ayan, so sobrang haggard na natin ngayon guys. Nandito tayo ngayon sa may strawberry farm. Balak lang talaga sana namin kasi is strawberries and some vegetables. Mura din yung mga veggies dito. 50 pesos per kilo yung ano nila, broccoli nila. Sobrang pasaway yung mga yan. Yung puti, may kinain na buto. As you can see guys, it is 8:47 a.m. and tirik na tirik yung araw ngayon. Pero kapag lumabas ka naman, malamig yung simoy ng hangin. Tapos hindi ko expected na 2 hours and 30 minutes pa pala yung layo ng strawberry farm doon sa may Omaking. Layo pa pala, sobrang chill lang namin. Ngayon ko lang kasi ulit nakita. Kaya hindi rin kami nakakapag-aya ng mga friends or what kasi kapag camping talaga, sobrang punong-puno to si Shiro. Sobrang dami namin gamit. Nakakabingi. So ayan guys, as you can see dito sa may Google Maps, aakyat daw tayo dito sa kaliwa. Tapos 16 minutes. This is our first time na umakyat dito. So let's see.
Try lang muna nating naka-automatic. Ay, hindi, wag na. Ang tarik eh. Okay, naka-manual siya, napagapang. Naka-ano lang muna tayo. Naka-1, napagapang. Try natin mag-segunda ayaw. Okay, una. Wala, hindi kaya ng segunda. Wala rin kasi tayong buwelo eh. Parang ang bigat. Segunda. Hindi talaga kaya, gagi. Grabe. Ano lang talaga siya, gear 1 lang talaga. Naka-ano tayo, naka first gear tayo. Na medyo paggapang. Wala tayong buwelo kasi merong humps. So, paggapang. Matarik siya. Oh shit, Sobrang tarik. matarik siya. Nakaiga na. Ayun oh. Okay, nag-primero ulit ako. Naka-primero lang ako. Sana ito na yung last na ano, napatarik tapos rough road. Kaya yan. Tama ba ba to? Ano? Pamaking Nature Park and Campsite. Feeling ko ito yung entrance. Oo, eto na yun. Yes. Wala na, hindi na mamatay yun. Yeah. Yeah.
double check ko lang kung nakapatay ba yung aircon. Okay, nakapatay. Goods. Ito. Hi! Ha? May nakalimutan tayong ilagay, which is yung ground sheet for each tent. Chik-chik. Ewan ko ba dyan na para bang nakahiga siya sa sabsaban. Sa dinami-dami na pwede niyang higaan, gusto niya talaga dyan sa may sa walang trapal, walang sapin. Yan, ganyan lang siya. Gusto mo dyan? So, ayan, table and chairs, mga nakikita nyo naman na yan sa previous vlogs namin. And, dito sa center namin, ginawa namin siyang dining and kitchen area. Kasi nga gusto namin, nasa iisang tent lang lahat ng gamit namin. So, we have our foods here. Mga snacks, mga ready to go snacks kapag nagutom, ganyan. Ito nga pala, binili lang namin to sa Strawberry Farm. Ito, 50 pesos lang to. Also this one. Ayan yung mga butane and other kasangkapan ni Sheena dyan. Ito kasi, serves as, another bedroom. Pero since wala naman kaming mga bisita or wala naman kaming kasama, ginawa na lang muna namin siyang space for the dogs. And hindi na namin siya nilagyan na itong, yung mga nakakamit dito. And here, Shello. Shello, are you sleeping? Tapos ito pala yung sapin na to, binili ko lang din sa may orange app ata or sa may TikTok.
So, ayan yung kama nila na hindi naman hinihigaan kung hindi mo pilitin. Kitchen stuff lang din ni Shay. Tapos, meron lang kaming icebox. And, ito naman yung bedroom namin. Siyempre, hindi magpapakabog yung Pinoy style na kumot. Kasi iba talaga yung feeling kapag ganyan yung gamit. Tapos, wala kaming foam ngayon or any airbed kasi nasira na siya. So, we've decided na ganyan na lang. Maglatag na lang kami ng kumot. Ngayon ko lang din pala napansin, lumobo yung mga dala namin pagkain. Even the Oreo, yung Magic Flakes, tapos yung mga sachet. Tignan nyo naman yung dalawa. Oh! Napakagugulo. So, ito yung isa nilang comfort room which is meron ding running water. So, let's go. Para ipakita ko sa inyo yung loob. For bathroom only. Pero, ayan o, don't use this bowl. And, here naman, pwede. Pero most of the time, for ano lang siya, for pooping. Ayan. Kailangan muna natin mag-give ng tubig para pambuhos. Yan, umaapaw siya. Tapos, ayan, as you can see, mayroong bintana dyan. Tapos, wala siya totally na lock. Itutulak mo lang siya. Since wala siyang lock, make sure nyo lang na hawak-hawak nyo to. Para hindi kayo mabigla. So, from here sa may comfort room, ito yung magiging daan. Tapos, nandito kami, naka-pitch. Let's go. Hindi sa pagiging OA guys. Pero, ang lamig kasi. 5:45 PM. Tapos yung temp ngayon is 17.9. So, kaya naka-gloves kami, naka-medyas din kami, naka-pants, naka-sweater. Good luck sa amin mamayang gabi. Tapos itong mga gloves namin, galing pa tong Star City. Yung nire-record nila kapag kapag papasok ka sa may Snow World. So, hanggang dito sa Benguet ay dala-dala natin siya. Kasi nagamit talaga siya sa Snow World. True. Serves its purpose. So, hindi na kami masyadong nakapag-vlog sa mga nangyayari kanina. Kasi bukod sa gutom na kami, inaaral pa namin yung tent kung paano magiging setup namin. And yung mga gamit, since ito nga bago nga siya. Unlike dun sa may Vidalido Punsa, kabisado na namin. Ayan, ina-enjoy na lang namin yung view, which is yung mga puno. Tapos, And nagkakaroon na rin ng konting fog dun. Banda. Kung makakita mo. kaso kasi nakakatamad kasi pumunta dun. Ang lawak kasi neto sobra, like, ang lawak nung pwede nyong makapag-pitch ng tent. Eto, dito kami sa may phase 5. Naligo nga pala kami kasi wala lang. Feel lang namin maligo. And ako kasi parang gusto ko laging fresh kapag matutulog. Gusto ko pa rin talaga naliligo. Tapos, ayun, matutulog tayo sa bago nating tent. Sa mga fresh na
kumot, sa mga fresh na unan. Magaan sa pakiramdam. Gusto talaga to. Sarap naman. Huy! Ay, So, magsi-CR tayo, kaya ako nakaganito. Tapos, dun yung tent natin. And yung sasakyan. Ayan. Sobrang mafag na dito. Tapos, ayan, kung nakikita nyo, yung buga nung hininga ko is nakikita na rin. Ito, 16.5 degrees Celsius siya ngayon. Let's eat strawberry and chocolate. ang bilis yun. First bite. Mmm. Sarap, init.
Good morning guys, so it is 8 a.m. and Shay prepared some grilled chicken and chop suey. So, ito na rin kasi yung magsisilbing breakfast and lunch namin. Tapos, ang check-out kasi dito is 12 ng tanghali. So, ngayong araw na rin namin napagdesisyonan na umuwi. Let's eat. Napag-isipan namin na ngayong araw na umuwi para hindi kami masyadong nagmamadali mag-drive pa uwi. Tapos, bukas, which is Monday, may pasok na kinagabihan. Bala kasi sana namin is Monday ng morning or ng madaling araw umuwi. Kaso nung nakita namin kung gaano kadilim, pababa, napag-isipan namin na parang hindi namin kaya na ganun kadilim. Kasi as in, walang ilaw. Gusto ko sana i-check yung temp kagabi kaso hindi ko mahanap yung namin. Yung pinapakita ko lagi sa inyo. Natulog ata kami around 9 p.m. Tapos nagising kami around 6 a.m. So 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit pa paano naka 9 hours of sleep naman kami. Bala kasi talaga namin sana is 3 days, 2 nights dito. Kaso ayun nga, nakita namin kung gaano kadilim yung pababa dito. If you still remember guys, bago tayo umakyat dito sa may Oma King, meron doon local na gas station. Tapos nagpa-refill lang muna tayo ng 3 liters. So balak ko kasi ikarga na ngayon yun dito sa sasakyan bago kami bumaba. Para hindi na umuuga-uga yung gas doon sa may container. So let's check muna yung ating mileage history and yung bar. So as you can see, we still have 2 bars left from yesterday. Ito pa rin yung full tank natin. Tapos, hindi na natin masyadong nare-record itong mileage history. Pero, ito siya. Ang pinaka naging mataas nating trip is yung 26.4.
nga pala tayo nagpagas bago tayo umakyat dito. Diyan tayo nagpagas kahapon. Buklaw Dam. Bakit ba't sobrang ano naman na ito? Dalawang peraso. What's up guys? So, it is 3:13 PM and we're still here sa may Cannon Road. Pero malapit na rin naman. Makakalabas na tayo sa may season. Tama ba sa may season? Grabe, sobra namin pinamiling mga gulay kasi parang ang mumura din kasi. Nakabili kami ng patatas na 70 per kilo. Pero if 3 kilo yung bibilhin namin, 200 pesos na lang. So, bumili na rin kami ng 3 kilo for 200 ng patatas. Tapos yung kamatis nila, hindi pa masyadong hinog. 50 pesos per kilo lang. So, bumili na rin kami ng 1 kilo. Tapos, ayun yung chop suey set nila, which is 150 for dalawang set na yon. Sa isang set kasi, meron ng broccoli na kasama, tsaka pechay baguio. For only 150 pesos, 2 sets. Sa iba kasi, pag nagtatanong kami, yung may broccoli, 100 or 150 each lang. Isang set lang yon. Ano pa ba? Bumili rin kami ng lettuce, 4 na ulo, or 4 na, anong tawag doon? Puno. Basta yun, yung isang ganun niya, 4 na peraso nun, 40 pesos. May bumili rin pala kami ng sayote. For me, parang mura niya kasi, 4 na kilo, 100 lang na sayote. Tapos ayun, mag-ano lang din kami, mamimigay lang din kami sa mga kapitbahay namin sa Pagsibol. Tapos, sakto, dun sa may taas, medyo traffic kasi, yung sa may Cannon Road sa bandang taas. Sakto, merong mga naglalako ng mais. Una naming nakita, hindi namin siya masyadong napansin kasi hindi namin na-recognize na mais siya. Buti na lang nung medyo forward pa, meron ulit mga nagluluto ng mais. Tapos, sakto, pagbaba ko ng bintana, lumapit agad yung ate. Tapos, 3 piraso ng mais na color yellow. Ano lang siya, 50 pesos lang siya. Tapos, ayun, luto na. Kaya ito, yun yung pinagkakabisihan niya ngayon.